Yung training, was it fun? Yes. Yung ano to? Funding and funny. Yung participants daw dapat funny. Naging funny ba yung participants? Or naging fun sila? Yan. May mga na-learn naman po ba tayo from yesterday? Yes. May mga na-share po ba tayo na experiences? Yes. Through yung kay Sir Armand. Yan. Sabi nila, thank you. Informative naman po ba yung mga speakers natin kahapon? Yes po. And yan, nakapag-share tayo ng expertise and learnings. Doon naman po tayo sa inyong mga questions. So far, yung expectations natin ay na-check naman po natin mostly, at i-check pa po natin yan today. Doon naman po sa questions, ano yung mga methodologies? Medyo may idea na po ba kayo sa mga methodologies na gagamitin natin? Okay, dadagdagan pa po natin yan. What is next after this training? Yan, today po masasagot natin ang what is next. Okay, kung ano yung gagawin natin sunod. What will be the contribution of the LGU on this program? Tamang-tama, dahil ngayong araw malalaman din po natin iyan. And ano po yung mga output na ini-expect sa inyo ay malalaman din po natin sa takdang panahon. Ngayong araw pala. Okay, next. Ang ating contributions. Maging cooperative and participative. Yung presence po ninyo, ini-expect nyo po na sana ay kung may nagsasalita dito sa front, ay makinig po tayo para hindi tayo nawawala-wala. Ano po? And mag-share ng mga ideas, ng expertise, ng experiences. Mag-sharing kayo ng best practices. Yan, ngayon po yung tamang panahon para si Pandan, mag-share siya ng best practices niya kay Karamuran, kay Verac, or vice versa. Maging attentive po, and mag-collaborate at magkaroon ng teamwork. Okay? So, pinapaalalahanan po namin kayo sa ating mga expectations dahil katulad po ninyo, nais din po namin makamit po natin or mangyari itong mga expectations na ito. Kaya po, inaasahan po namin ang inyong kooperasyon at atensyon lalong-lalo na po sa araw na ito. Dahil kung kahapon, na-build na po natin yung objectives. Kung bakit tayo nandito at mag-stay sa 4 na araw, ngayong araw naman po ay malalaman natin yung proseso, kung ano yung ini-expect sa inyo, at kung ano po yung mga gagawin natin pagbalik natin sa community or sa inyong mga munisipyo. Okay po ba yon? Handa na po ba kayo? Energy level check nga, patingin nga po ng energy ninyo kung thumbs up pa or mid na. Thumbs up pa ang lahat, kaya handa na po tayo para sa susunod nating or sa pinakauna nating makakasama ngayong araw na ito para po i-share sa atin ang mga legal architecture of human development. Galing pa po siya ng Maynila. He has had over 40 years of experience in public health service and private sector health management in the Philippines. He headed the Philippines Commission on Population and Development from September 2013 and retired as Undersecretary of Population and Development of POPCOM in September 2022. He was the director of the DOH Bureau of Local Health Development from 2011 to 2012. And from January 2011 to June 2011, he was the head executive assistant of Secretary of Health. From February 2007 up to May 2010, he was one of the key experts for the European Commission's Technical Assistance for Health Sector Policy Support Program in the Philippines. He was Chief of Party for Philippine TIPS or Tuberculosis Initiative for the Private Sector Project, funded by USAID from 2002 to 2006.
He was a senior manager at the Friendly Care Foundation focused on reproductive health in 10 private community-based family planning or family health clinics from 2000 to 2002. From 1992 to 1999, he was the senior manager in the Department of Health who managed issues related to the devolution of health services nationwide under the local government code. He earned his Master of Public Health from the Leopold Institute of Tropical Medicine in Antwerp, Belgium in 1992 and his Doctor of Medicine from University of Santo Tomas, Manila, Philippines in 1984. Kaya naman, bigyan po natin ng 10 taas ang ating resource speaker ngayong araw na ito. 10 taas! Yan! Dr. Juan Antonio Alvarado Perez III or Doc GP! Haba pala, no? Magandang umaga sa lahat. Hindi ako lawyer. Ako ay medical doctor. Pero siguro pagdating sa human development, I've been working at the government and private sector level para matutukan ang kaundarang pantao. Yan ang Tagalog ng human development. No? May Human Development Award ang PAPCOM, di ba? Or CPD. Meron na bang nanalo sa Catanduanes? Wala pa. Pang LGU yun usually. Yung outstanding performance sa human development. Ang tawag doon, Rafael M. Salas. Nanalo kayo? Nanalo? Regional awardee. Yun. Rafael M. Salas Kaunlarang Pantao Award. No? Because nandyan sa essence na yan, yung ginagawa sa health, sa population. So, galing ako sa health. So, nabagit na sa inyo yung trabaho ng social determinants of health. Nagtrabaho ako nung huli sa gobyerno sa Commission on Population and Development kung saan we have a Philippine Population Development Program of Action o POPDEV, Population and Development. Seeing it from both sides ng health at population, I got the unique perspective na magkapareho ang gustong mangyari sa population and development at sa social determinants of health. And kung nabasa ninyo, alam ko lahat kayo nagbabasa, ng Philippine Development Plan 2022 to 2026. Sino nakabasa nun? Wala. Pero that was issued in January 2023. Yun yung agenda ng NEDA. Diba? So, lahat ito napakataas, ano? Social determinants of health. Ang essence ng social determinants of health, inaamin ng DOH, kasi kasama siya ron, ang impact ng health. May mga doktor dito, di ba? MHOs. Your impact is only 20%. The rest of population health and development nangyayari dahil sa ibang sektor. Kaya ang health needs to work with other agencies to get its work done. Example na lang, ewan ko kung narinig nyo yung pasyente na nag-travel from Catbalogan to Tacloban. Narinig ba niyo yan? Tapos yung kalye ay luxurious. Alam niyo yung luxurious na kalye? Ang luxurious na kalye, lukso ka ng lukso dahil sira. Noong 1990s, nagtatrabaho sa DOH. Ang tawag sa mga ganong kalye ay abortion highway. Makukunan ka
along the way. So, iisipin mo, may papel pala ang DPWH sa trabaho ng health, no? Sa health, lagi natin pinag-uusapan the road to health, di ba? Sa EPI, sa under 5 clinics, ano yung road to health, meron pa tayong chart na ito yung daan. Pero literally, you need a road to good health. So, nung pumasok ako sa POPCOM, sabi ko, ba't may DPWH dito? Anong ginagawa nila sa population and development? Bakit may trade and industry? Bakit nandito ang agrarian reform? Ba't member ang UP Population Institute o ano-anong ahensya? They were all there because lahat sila have an impact on population and development. And yung gusto ng yun din ang gusto ng social determinants on health. Kaya noon, laging chair ang Secretary of Health sa POPCOM. Pero ngayon, NEDA na. But anyway, yun na ang introduction. Next slide. So, today, pag-isipan natin, merong karapatan sa human development ang bawat tao. At nakalagay ito sa batas, starting from our Constitution. No? And pagdating sa human development rights, sino ang responsable? Tayong nasa gobyerno. Because the government is the only agency that can fulfill that right. Tapos, para magawa ito ng gobyerno, gumawa tayo ng batas. Ang pinakamataas na batas ay Constitution. And it is in our Constitution. And then, yung Constitution, nagpagawa ng batas para ma-fulfill ang laman ng Constitution. And, may batas ka. May ginawang policy ang Congress. May ginawang policy ang hensya. Sino magpapatupad? Governance bodies. Kasama kayo. Lahat kayo. And sabi sa akin ng isang barangay captain noon, lahat kayo sa gobyerno, salita kayo ng salita mula sa taas. Pero in the end, lahat ng sinasabi nyo, lalabas sa barangay. Di ba? Barangay ang dulo, ang community. Arang kumain ka, lahat lalabas din doon. Siya ang dadaanan, sabi ng barangay captain. Because siya yung nasa dulo ng service. So, ang governance bodies dyan, mula sa presidente hanggang sa local. Kaya nakalagay sa Constitution, dapat palakasin ang local government. That's why we had a local government code. Dahil sinabi yun sa Constitution of 1987. Tapos, may bodies dyan, pero merong warm bodies din. Sino yung taong gagawa ng trabahong yun? Sa level ninyo, of course, alamin din natin sa level sa national, kung sino kausap nyo, sa region, sa province, no? Sino yung mga yun. Pero in the end, tayo nag-uusap dito. How will we make it happen? Next slide. Ang human development, no, ay sinasabi nilang isang opportunity. Sabi ng World Bank recently, ang isang batang pinanganak sa Pilipinas ngayon, well, actually sinulat nila ito last year. Let's say in 2025, pinanganak ka. If you are able to develop fully, anong grado mo? 100%. You are 100% developed as a person. You should have all the opportunity to do that. Pero ano yung sitwasyon ngayon? Batay sa mga pag-aaral ng iba't ibang ahensya, ang batang pinanganak ngayon, ang aabutan lang niya, 52%. Bagsak. Yan ang isang dahilan kaya bagsak tayo sa education. Yan ang dahilan kaya may problema tayo sa
health services. And dahil sa kakulangan din sa income, ilang porsyento ng Pilipino ang poor? According to NEDA, 18 to 20%. 1 out of 5 Filipinos is poor. Although, kailan ba yun? Last month, sinabi upper middle income country na tayo. No? So, how can we live up to being upper middle income country, no, kung bagsak tayo sa regional estimate ng education? If we have maternal mortality, kaka-announce ng maternal mortality ng PSA, in 2025, maternal mortality in the Philippines is 119 per 100,000. 2025 yun. Alam niyo kung ano yung MMR noong 2015, nung natapos ang MDG. Kung naalala pa niyo MDG, ano? That was hanggang 2014. Noong 2015, we looked at MMR. Yung MMR in 2015, nationwide, was 115 per 100,000. 10 years after, 119. So, we are falling behind apparently, no? So, how can we live up to become an upper middle income country kung hindi natin tutukan ng human development? Naalala niyo yung mayor kahapon ng Zamboanga? Sabi niya, para umunlad ang kababayan doon sa barangay na ano pangalan ng barangay? Na malayo. Yung Gila. Somroy. Huh? Oh. Naalala ko kasi, very aware siya sa human development kahit hindi niya siguro kabisado. Sabi niya, kailangan yung mga taga-barangay na yon may health. No? Ang Human Development Index, 3 lang. Number 1, long and healthy life. No? Yan ang indicator na umuunlad ang bansa. Ano ang life expectancy ngayon sa Pilipinas? Alam niyo? Sa babae, 72. Sa lalaki, 67. So, wala pa sa inyong nag-bonus, ano? Ako lang. Lampas na rin sa life expectancy. Mas mahaba buhay ng babae kaysa lalaki. But women tend to have more illnesses, more debility. Pero men die earlier. No? Kaya yung mortality rate, pagka 50 plus, panay lalaki yan, lamang ang lalaki. Yung babae, hindi. Pero the problem is, dahil hindi pantay-pantay, no? There is no gender equality, lalo na sa access to services ng kababaihan ko minsan. They tend to have more illnesses. They live longer, pero mas may sakit sila. So, yun lang. So, number 1 dyan, health sa human development. Number 2, knowledge. Para umunlad ka, sabi ng mayor, dapat nakatapos ng pag-aaral. Paano kung ang layo ng eskwelahan? Madalas maririnig natin, kailangan tumawid ng ilog, magbabangka o maglalakad ng malayo para makatawid. No? Kung gida barangay ka after primary grade, yung basic education para mag-high school, pupunta ka sa bayan, lalo na ngayon sa K-12, di ba? Yung mga STEM, TechVoc, lahat nasa poblasyon. So sabi niya, problema kung magkasakit, kung kulang sa education. Ano ang kahinatnan? Mahirap. Yun yung pangatlong human development. Decent standard of living. Kaya kung tayo nagtatrabaho sa local government at kausap natin ang mga household,
Tatlo lang ang gusto nila. Good health, education, knowledge, at pangatlo, a decent income. Kung minsan, food security yan. Kasi kung wala kang pera, no, you rely on food, nako, and you will probably be getting inadequate food. Meron kang problema, anong kakainin ko? No? Sa mga susunod na buwan, wala akong pera. So, yung tatlong yun, ang necessary for a Filipino, isang kababayan ninyo, to have well-being, to have equitable access, may dignidad. Kahit mahirap ako, hindi ako papatalo. Access to opportunity. Literally, may kalye ba papunta sa bayan ko? May farm to market road ba sa akin? Ano? O at least may tricycle bang umaabot doon o motor? Quality of life ang lalabas. So lahat yan, kalalabasan if you have good human development. Sige, next slide. Next slide. Ay, di ako na. Sorry. Yan. So, ang kaunlarang pantao, human development, ay batay sa karapatan. May karapatan ang bawat Pilipino, no? To human development. Ang state ang naggagaranti ito, ang gobyerno. Kumbaga, may kontrata tayo sa gobyerno. Susuportahan kita, gobyerno, magbabayad ako ng tax, ng buwis, etc. Pero you have to make sure na kami, yung taong bayan, ang tawag ay right holder. I have the right to a human development. Anong trabaho ng gobyerno? Duty bearer. Dahil nasa akin ang budget, binigay mo sa akin ng authority, binoto mo ko, nagbabayad ako ng tax, trabaho kong i-deliver yan. No? Deliver the service. And yung dignity and inclusion, mahalaga. Sa paraan, paano mo ba dinideliver ang serbisyo? Dapat kinikilala ang pagkakapantay-pantay ng lahat. At also, kinikilala natin ang need for inclusion. At later, sino yung medyo nasa labas ng kaunlaran? Sino yung hindi nakakaabot ng buong kaunlaran? Isang major kwan dyan, kaya meron tayong Magna Carta of Women. By gender, we have excluded half of the population pagdating sa access. Bakit kinailangan ng Magna Carta of Women? Because there is no gender equality. Women are not fully empowered. Kaya, kung naalala niyo yung picture ni Doc Dory ba, kahapon, no, yung tatlong nakatayo at gustong makakita. Pag titingnan mo yung nandun sa pinakamababa, yung walang makita, yun yung mga hindi kasama, excluded. Kaya kailangan natin ng inclusion. Sino yung mga sektor na yun? Ang pinakamalaking segment ng population, kababaihan. And later on, we will see what are the other sectors ng population. Tinanong kahapon, may IP ba rito? Wala, di ba? Sa Catanduanes. So, you don't have them. But, kung may lumipat ditong IP, syempre magiging kanya. So, but you have to look at your population. Kaya mahalaga yung understanding ng population. Dahil doon mo makikita yung excluded at yung included. Next. So lahat ito nasa Constitution. Mahalaga yan to realize. And pagdating sa Constitution, ano mga right ang tinitingnan natin? Health, Article 2, Article 13,
physical and mental well-being, and productivity. Noong December, naglabas ng desisyon ang Supreme Court. Kinuhaan ng 60 billion pesos ang PhilHealth. Alam ba niyo yan? Noong 2024. Sabi ng Kongreso, kayo PhilHealth, marami kayong pera riyan. Pero sa totoo lang, maraming pera ang PhilHealth dahil nagka-COVID. Nung time ng COVID, walang masyadong kumuha ng insurance. Yun din yung time na tumaas yung premium, naramdaman ba yun? 2020 dahil sa Universal Healthcare Act, mga taga-gobyerno. So nagkaroon ng pag-iipon ng konti. Hindi ko sinasabing tama ang PhilHealth. Pero bumaba ang utility. So sabi ng Kongreso, apunin namin ng 89 billion actually. Pero ang nailipat, 60 billion. So kinasuhan siya. Kinasuhan ng gobyerno na sa Supreme Court. Alam mo, sagot ng gobyerno, yung Solgen, Solicitor General, no? Kilala ba niya? Bernardo Guevara. Sabi niya, the right to health is too multifaceted. Mahirap ma-implement. At nakalagay sa Constitution, we shall endeavor to provide health, particularly for the paupers. So sabi, endeavor. Ibig sabihin yan, we will progress towards it. Huwag nyo kaming madaliin. Parang naalala nyo, yung forthwith, nakalagay sa Constitution, forthwith. Pero yung interpretation ng isa, hindi pwede ako magpatumpik-tumpik. Pero ang interpretation, hindi. Forthwith, gawin mo agad. So, ganun din yung salitang endeavor sa health. Ano ba yan? Pwede bang yung UHC, 7 taon na. Last year, anong time na yan? 5 years na yung UHC law. So, akala nila, you need time. Pero ang sabi ng Supreme Court last December, the right to health is linked to the right to life. Para mabuhay, kailangan mo ng health. So, hindi pwedeng endeavor na mag-aantay. You have to do it as quickly as possible. Sabi ng Supreme Court Chief Justice si Gesmundo, hindi yan lisensya para magpahinay-hinay kayo na mabagal ang implementation. Your job is to implement it as soon as possible. So kung may pera man dyan sa PhilHealth, gamitin nyo. So it's a problem of implementation. No, yun yung other, di ba? May duty siya, nasa kanyang budget, pero hindi niya ini-implement ng maayos o mabagal. So, bakit mo kunin ng pera para sa tao yun? So, unconstitutional ang ginawa ng Congress. It was a violation of health human rights. So, yun yung isang example na yung health as a human right in-uphold ng ating Supreme Court. Ang sabi ng Supreme Court, you have the right to affordable, sustainable, and equitable access to healthcare services. Sa dulo ng service na yon, sino yun? Kayo yun. Local government. Kasi 60% of the population nagpupunta sa RHU. Alam ba niya? 60%. Yung iba, 30 or so percent dumidiretsong hospital. Pero ang unang stop, RHU. Kuminsan, barangay health station. Kada buwan, 3 million Filipinos seek health services na nagkasakit. That is 1/3 of the population. Siguro, kung ano man ang population nyo sa inyong bayan, 1/3 ng population nyo, whatever the number is, kailangan ng health service. Ilan ang nagpunta sa RHU nyo nung nakaraang taon? Is it 1/3 of your population? Hindi. I'm sure. Kasi yung iba nagbabypass sa inyo. Dumidiretso sa ospital. Pupunta sa inyo pero
baka hindi na bumalik. O yung iba nalalayuan. Ang pinakamahirap, yung nagtitiis na lamang, hindi nagpupunta sa inyo. Yet, you are there waiting every day, ready to provide a service. But they are not coming for one reason or another. So, pag nag-budget ka, para kanino ka magbabudget? Yung nagpunta sa iyo last year. I saw 5,000 patients last year. Budget ko 5,000. Pero population mo, 30,000. Ilan dapat ang nagkasakit? Based on statistics, 10,000, maybe 12,000. So, nasaan yung nagkasakit na hindi nagpunta sa iyo? Yun ang issue dyan. How are you going to deliver the service for your entire population? Mahaba naman siya yung usapan. Pumapasok na tayo sa budgeting and planning. That's why it's important, do not rely on historical data. No? Dahil may mga taong hindi nakakapunta sa inyo because of geography, because nagtitiis na lang, and because alam nila, one reason or another, baka wala si doktor, walang gamot para sa sakit ko, dumiretso sila sa ospital. So maraming dahilan. Nasa Constitution din, nutrition and food security, prevent malnutrition, survival growth, cognitive development. Lahat yan mahalaga. We have so many bills on nutrition. Ano yung finding recently? Tumaas ang stunting sa Pilipinas. Noong 1990 pa, nagsisimula pala ako sa DOH. Kasama ko si, of course, boss ko si Secretary Flavier. May inintroduce siya, di ba, ng pangsukat, yung tawag niya, Ming Scale. Naalala ba niyo yun? Si Ming Ramos, yung asawa ni President Ramos. So, interested siya sa malnutrition. So, inintroduce niya yung Ming Scale, yung gano'n, espada na, para ma-measure ang weight ng mga kabataan. Dahil noon, 1/3 of Filipino children under 5 were stunted. Ngayon, ang sabi tumaas na naman. It's more than 25% yata. So, issue ang nutrition. Education. Build human capital skills, lifelong opportunity. Yun yung human development. No? Yung sabi ni Mayor, kung wala kang alam, hindi ka uunlad, hindi ka makakatakas sa iyong kahirapan. So, guaranteed yan sa Constitution. Participation, inclusive governance and community ownership. Yung komunidad dapat may boses. Kaya sa local government code, meron dong section on local special bodies. Nakalagay doon, may community participation, di ba? So, it-ensure ng local government code na yung participation nandyan. Local Development Council, 1/3 non-community NGO. I think sa Friday we will have the NGOs come in because they are part of governance. Hindi sila taga-palakpak lang. Dapat nagpa-participate sila sa decision making. Ano pa? Social protection, vulnerability and inequality across all life stages. Sino ba yung mga bahagi ng population na kailangan ng social protection? Kung simulan mo sa bata, yung bagong panganak. No? Kahapon, kung saan ka pinanganak, kung nanganak ka sa bahay, baka hindi ka nabigyan ng attention ng midwife o isang trained birth attendant. Ewan ko kung may ganun pa. No? Hindi siya nabigyan ng tamang bakuna, hindi siya natimbang man lang. Very basic, hindi siya nabigyan ng birth certificate. Di ba? So, from birth
Tapos ngayon meron tayong issue ng adolescent pregnancy. Below 16, nanganganak. 12,000 ang nanganak last 2024 na below 16. Lahat yon statutory rape unless may dahilan. No, may extenuating circumstance. Kababaihan across the life cycle. No? Access to health ang kababaihan, access to health to education ng kababaihan. No? Although yung mga lalaki nauunang mag-drop out, di ba? Sa eskwelahan dahil binanggit yung kahapon, di ba? Nagda-drop out para magtrabaho. So yung mga lalaking nag-drop out, indigenous populations, persons with disabilities, no? Yung LGBTQ++, no? Hindi man sila kuminsan pag pumasok sa health center, bakit ka nandito? Humingi siya na access to some service, pagagalitan. Okay, yung nanay na hindi nakakapunta sa prenatal. Bakit ngayon ka lang dumating, third trimester mo na? No? Dahil walang pamasahe ko minsan, hindi makapunta sa health center. Isa pa, equality and non-discrimination. Fairness and equal access. Meron bang bahagi ng komunidad ninyo sa inyong mga bayan na hindi mo nakikita sa iyong clinic, iyong opisina, o ano man? Kaya, under the local government code, merong isang sinasabi ron, yung mayor dapat magpunta sa bawat barangay once a year. Kung si mayor pinapapunta sa bawat barangay once a year, dapat yung mga opisina mas madalas. Yung mga nagpo-provide ng service, di ba? Si mayor, very specific yan. You have to go to each barangay. Meron ba nagbibilang? Wala. Hindi tayo nagmamonitor. Yan ang sa... So, babalikan ko lang. No? Meron tayong mga core principles pag pinag-uusapan ng human development. Equity, non-discrimination, participation, accountability ng gobyerno, at empowerment nila. Pero sino yung priority mo? Dapat kilalanin natin, may mga members ng population, children, no? Kasi life cycle, from birth to... ang children, dala-dala nila yung poverty ng magulang nila. At sa ating lipunan, sino yung pinaka-poor? Pinakamalaking segment ng population na poor. Ang kababaihan. They are not part of the labor force most of the time. Pag tingnan ninyo ang CBMS ninyo, ilan ang member ng workforce? Nakikita ko sa CBMS kung minsan 20%, 30%. Yung kalalakihan, 60%, 70%. Bakit mahalaga yung participation ng kababaihan? Because yung economic situation natin is such that to support a family of 2, yan, dalawang anak mo, kailangan nagtatrabaho yung isa para suportahan ng sarili at ang kaya niya usually isa pa. So, kung isa ang anak mo, kahit isa lang magtrabaho, okay. Pero kung dalawa ang anak mo, depende sa economic situation, lalo na dito sa Catanduanes, dapat yung dalawa nagtatrabaho, at least may income. So among the poorest segments, those who have least access, women. Ngayon, older persons, those above 60. Sabi ng UP Population Institute, next year, or actually this year, 10% ng population will be over 60. Pagka ang population dumampas na ng 10%, hindi ko alam sa inyong mga bayan, tingnan ninyo yung CDMS ninyo o yung population count ninyo. Ilan yung above 60? If it's more than 10%, you have an aging population.
an aging society. Ano yung implication nun? Older persons, katulad ng sabi ko, may gender divide yan. Women tend to be more sickly. Men tend to die early. So, mas konti ang older men. No? So, there are more older women. Pag na-hospital, napakalaki ng gastos. Actually, sa PhilHealth ngayon, tingnan mo, 30% ng ginagastos ng PhilHealth sa bayad para sa older population. They are only 10%, di ba? Or less. Yet 10% of the population, meron ba over 60 dito? Huwag na kayo magtaas ng kamay. Ako, over 60. Kung magkasakit ako, malaki ang sisigilin ko na sa PhilHealth. Kung maayos yung benefit nila. So, 30% is now going to the healthcare nila. Ang isang appeal ng older persons, maintenance meds. Umaasa sila na yung RHU may maintenance meds nila. Pero alam ko, ang budget sa medicine ng LGU ay madaling maubos. Bibili ka for 1 quarter, first month pa lang, ubos na. Bakit? Dahil you are relying on historical data, hindi population-based. Kaya hindi na sila magpupunta pag alam nila wala namang maintenance meds doon. Di ba? So, older persons, PWD, no? Access. Nasunod ba yung building code? May ramp? Minsan may ramp. Hirap magka. O kaya yung RHU na nasa may hagdan, nasa taas. Kasi kung minsan, kung saan nilalagay ang RHU, kung saan may donation, di ba? So, kung minsan, mahirap ang access. Pero PWD is aside from physical access. Sila rin ang feeling nila, hindi sila tanggap sa, siguro, PWD friendly ba yung inyong, katulad ng move ng adolescent friendly ba yung health service ninyo? Of course, IP. Pero sabi ninyo kahapon, walang IP dito. LGBTQIA. So, kung minsan ang issue lang nila, pwede kaming ma-recognize para sa gender identity namin. Kasi male, female lang, di ba? Pagka maglagay kayo. Pwede bang idagdag kami ay L or G or whatever. Kung minsan ganun lang gusto nila. Ma-recognize yung mga issues nila. Mabigyan sila ng access to sexual reproductive health services. Diba? Kasi they need that. Kahapon, pinag-usapan na yung social determinants of health. Where you are born, where you live, where you learn, where you work, and where you age. Yan ang nagde-determine kung ikaw ay magiging masakitin o hindi. And ang mahirap dyan, walang magagawa si doktor para dyan. Kailangan ang tulong ng lipunan, kaya tawag social determinants eh. It is your GIDA area ka ba? Pinanganak ka ba sa bahay o sa ospital? Did you get proper healthcare? Nakatapos ka ba ng pag-aaral? Saan ka nagtatrabaho o wala kang trabaho? At tumatanda ka na lang ba mag-isa? Maraming mga older persons mag-isa lang sa bahay. Do you know where they are? Nung COVID, inalam natin yun, di ba? Dahil sila yung dinadalan ng ayuda. So, sometimes you should have that kind of thinking kung paano tayo naglilingkod. So, opportunities yan. So, mahalaga ang social determinants of health dahil yun na, 80%, sabihin na natin be generous, 80% ay hindi kayang gamutin ng health sector. Ano ba yung 80% na yon? Income, social protection dahil kababaihan yan, o PWD, etc. Food security, dapat kausap niyo yung agriculture department ninyo. Education, hindi naman sa inyo. Employment, yung peso, no?
Access to quality, affordable health service, kayo yun. Housing and basic priorities. Kaya may housing na dinidevolve sa LGU dahil maraming lugar ay nasa vulnerable area. No? Dahil sa kahirapan ng buhay, nasa tabing ilog, nasa bundok, no? Kung saan-saan. So, mahalaga ang housing. Early childhood development, hanggang ngayon, marami tayong programa. Social inclusion. Lahat yan, hindi nyo trabaho. But, you have to find a way na makausap yung mga kasama nyo sa trabaho para gawin nyo. Madalas kasi, pag nagbabudget tayo, kanya-kanya lang, di ba? Malay mo kung may ginagawang social welfare office na para sa pareho mong pasyente. Dapat mag-uusap tayo. No? May convergence. Later natin pag-usapan yan. Pero very often, kanya-kanyang paplano. Based on kung sino yung naging pasyente mo, anong bilang ng service. Ano ang population development? Siguro, meron bang population officer dito? O designated? Wala. Ay, ma'am. Ano ka originally? Nurse ng RHU. Pero ikaw ang population officer ng Pandan. Ay, yan. So, ang population, simulan natin, let's say, it's a circle, ano? So, ang population mo is a certain number. Ang sabi ng POPCOM kahapon o CPD, lahat ng bayan dito bumaba ang population. So you have a population that is growing smaller. Does that mean you provide less budget? Or does that mean you have to do something else to retain your population? Bakit kumaalis ang population? Yan ang alamin niyo. Age, sex, composition. Marami bang matanda? Mas marami bang kababaihan kaysa kalalakihan? Usually, mas maraming kalalakihan. Pero, pag 50 years old, mas marami ng babae. Yung majority na ang lalaki hanggang mga 50 na yan. So, yung aging population mo is more likely babae. And yung spatial distribution. Pinag-usapan nyo kahapon yung urban barangay. Ang buong Pilipinas now is around 50-50 urban and rural. Pero ang buong Catanduanes, hindi ko alam kung ilan ang urban barangay. Sinabi ni R.D. Joyce, di ba? Pero nabawasan daw. Usually, nababawasan yan dahil bumaba ang population, nawalan ng tinatawag nilang services o kaya mga income na bumaba. So, that is a sign. There is a problem sa spatial situation ninyo. So, yan ang beginning mo. So, ang pagpaplano mo is based on this population. Itong population na to are part of development. Ano nangyayari sa kanila? Nagpo-konsumo sila ng goods and services. Pero makakakonsumo lang sila kung meron silang income. Kaya yung walang income, hindi natin alam yung participation niya sa pag-unlad. Yung savings and investments, ilan sa inyong bayan ang may bank account? Kadalasan sa buong Pilipinas, mga 20% lang may bank account. Pero ngayon, kung meron kang national ID, sino may national ID? Lahat kayo? Sino yung wala? Kasi yung national ID, pwede mong gamitin para mag-open ng bank accounts. Ngayon, di ba? Access to banking ngayon. Makakapag-save ka. Pero sino ang may tunay na savings dito? Panay utang. Alam ko sa gobyerno, panay utang. GSIS o SSS. Human capital utilization, ibig sabihin, labor, ilan ang tatrabaho? Mas marami bang lalaki? Ilan lang na babae? Ano yung household size?
Kung ang household size ay 4, 5, kasama pang senior citizen, lolo, lola, ang laking burden nun. Kaya mahalagang may part ka ng labor force. Binabantayan nyo dapat yun. Capital utilization, land capital technology. Nyari, kayo ay isla. Katulad nung dati pinupunta ko last year, Samar. Ang kanilang land utilization para mag-produce ng bigas ay kulang. So, ang nangyayari sa Samar, nag-i-import sila ng bigas mula sa labas. Dahil kulang ang tinatanim. So, may food insecurity ang Samar. Dito ba? May mau ba rito? Ano? Wala. Nag-i-import ba kayo ng bigas dito? Saan nanggagaling ang bigas? Sa Legazpi, Albay, Sorsogon? No, so, hindi kayo nagpo-produce ng enough food. That is a problem. Anong ginagawa ng MAU? Kung maraming food insecurity, alam naman natin, rice ang staple natin, di ba? So, lahat ng, at sino ang pinakamalaking kumpanya sa inyong bayan? Kayo, local government is the biggest employer. Kayo ang pinakamalaking kumpanya. You have the biggest impact on development in your community. So, how you spend your budget may impact yan. So, yung MPDO, may MPDO ba rito? Yes, sir. Pinaplano nyo yung sectoral development. And, ang sabi ng local government code, the LGU is the engine of local development. Why? Because you have the biggest budget. Kayo yung pinakamalaking kumpanya sa inyong komunidad. How you spend your money will have an impact on development, whatever you do. So, napakalaking role sa development. Ngayon, kung maganda ang outcome dito, may income, nakakabili ng goods, may trabaho, nagagamit ang lupa, magandang paggastos ng gobyerno, yung outcome will be good. But, you can also have poverty. No? Anong level of poverty? Say, piniset ko na sa inyo yata nung nag-inception, no? Yung level of poverty sa Bicol. Tumaas ang reduction ng poverty pero bumaba na naman. And Catanduanes, you are losing people. That means there's a problem with the economy. Why are people leaving? So, problem ang income. Employment. How many are kikita ninyo sa CBMS? Education. Kaya sana yung, sino ba yung, hirap ba yan? Sana mabigyan ng CBMS. Para pag-aralan nyo yung, sinong may CBMS sa inyo? Lahat kayo, no? Except the province. No? Lahat ng munisipyo may CBMS. Meron mo ba kayo? No? Yung starting at the employment, makikita nyo sa general information, household information. Income, makikita mo ron. Educational status, makikita mo ilan ang tukan. Health, makikita mo kung ilan ang nagpunta sa RHU, ilan ang dumiretso sa ospital, how much ang out of pocket nila. Kasi sa Samar, napansin ko, ang pinakamataas na contribution ng PhilHealth ay 10%. Kung 10% lang binigay ng PhilHealth, 90% galing sa bulsa. Kaya takot ang mga tao magpunta ng ospital sa province. Ilan ang ospital ng province? Ilang district? Ilang provincial? 60? Sorry, sabi kailangan na mag-wrap up. Pero marami pa ito eh. Sorry. Mabagal ako magkano. Pero ang ibig ko sabihin, yung outcome na to ay dahil sa lack of participation sa development. So ito ang problemang hinaharap ninyo. No? This is neutral, no?
You can have, but you have a lot of poverty. You can have poor employment among women. Educational status, ilan yung nag-drop out. May napansin din ako, yung many household heads are illiterate. Makikita mo rin yan sa CBMS. So, paano mababasa yung mga programa nyo kung hindi marunong magbasa ang inyong mga household head? Or, they do not know financial insecurity. Health, makikita nyo ron. Ilan nagkasakit, ilan nagtiis, ilan nagpunta sa RHU, ilan dumiretso sa ospital. Ibig sabihin, hindi nag-function ang primary care. So, next, ay dito sa last na corner. Then we will. So, ang population process na binabantayan natin, fertility. Mukhang dito sa Catanduanes, mababa ang fertility na. No? Hindi ko alam ang birth rate, but it's probably lower. But, and mortality, function ng health din yan. Anong mortality? Most likely, mga matatanda ang mortality nyo. Older persons. Pero ang malaking issue sa inyo sa population process, migration yata. Why are people leaving your municipality for somewhere else, other opportunities? You are the engine of development. Kayo yung human development duty bearer. So yun ang sana magawa ng. That's why we're emphasizing dito sa project na to, human development, but focusing on 5 streams, di ba? Next slide. Pupunta tayo sa streams. So, tayo as a country, we are committed globally sa program ng population, gender, equality, rights of the child. Tapos ngayon, SDG, particularly 3, which is health, and 5. Meron tayong ambisyon natin, alam niyo yon, 2040. Ano yun? Matatag, maginhawa, panatag na buhay. Lagi kong ina-emphasize comfortable eh. Alam din ninyo sa section 33 ng Local Government Code, nakalagay doon, ang trabaho ng local government is to make your population more comfortable. Yun ang trabaho ng local government. The whole population. So, from national vision, may national and local plans. Dito nagtutulungan ang Philippine Development Plan na binanggit ko, mga sectoral plan, population, nutrition, may youth plan, and then may regional plan, development plan, meron din regional population, tapos may provincial plan na dumudugtong sa local development plan ng mga munisipyo. Ang question, nag-uusap ba kayo ng probinsya? Pag ginagawa ba ninyo ang development plan ninyo sa munisipyo, sinasubmit ba ninyo sa probinsya? At ang probinsya ba binabasa yon? Gumagawa ba kayo ng paraan para, uy, kulang ito sa munisipyong ito sa health, wherever. Are you communicating to one another? Because under the local government code, yung hindi kaya ng mas mababang local government, ang tutulong yung higher level. And that is the province. Kung hindi kayo makatulong, region, development partner, national agency, are you following that? Kahapon binanggit tayo kung sino. Vertical integration, di ba? You're not doing that. Hindi kayo nag-uusap. Napapansin ko naman yan sa lahat. Hindi lang kayo. So, ang role ng governance is, you develop the policy. Pinagita natin yon. Then you have programs, plans, and budgets. Now it's up to you to implement the service. And then, dito ang pinaka-mahalaga. Ano yung outcome ng serbisyong binigay mo? If you are just looking at the population you served last year, sila rin ang babalikan nyo. Paano yung hindi nagpupunta sa inyo? Paano yung nagtitiis na lang? Never sila masasama sa programa nyo.
You should reach out. Diba? That's why, for me, napakahalaga ng CBMS. It is the people communicating to you. Uy, eto ang kulang ko. Food insecurity. Nagtitiis na lang ako sa kalusugan ko. Wala akong gamot. Nandun yun sa CBMS. Are you listening? No? And of course, from you, yung hindi nyo kaya mga munisipyo, sasabihin nyo kay governor. No, itong kulang namin. Kasi, ewan ko, si governor ba pinag-aaralan ang CBMS ng buong province? Yung PPDO, nandito ba PPDO? Yes, ma'am. Do you look at the entire CBMS and work it out para matulungan sila? Yes, ma'am. Actually, the data third over to the provincial government was done last July. That is for the 2024 CBMS. Ay pa yung dalawa. And our local executive has instructed us to... Governor, Sansa. Governor Asansa has instructed us to get all the data that he will be using in the selection of the beneficiaries of these priority projects. Pero So we are- mag-overlap kayo sa mga munisipyo niyan. meron kasi kami ibang programs naman, iba naman sa kanila. But are you sure you're not overlapping? I think hindi, wala naman siguro. But you do not know their plans. We don't, we know their plans kasi nagsasubmit din sila sa Pero complementation ang I think what everyone should be doing. Yung nabibigyan nila, complementary ang role ng province. Yung hindi nila kaya na road to a barangay or what, province yun. Pero TPWH din yata yun. Yung iba sir, yung talagang hindi namin kaya, ini-endorse yun sa regional development. Yes, and yun yung dapat malaman ng mga munisipyo para alam nila may kinaantay sila. So yun lang, vertical integration and horizontal integration in the LGU. So legal basis, siguro ito pwede niyong basahin na lang, but it begins with the Constitution. No? Sino yung governance body? NGA, LGU, lahat kayo. Whole of government. From the Constitution. From the local government code. LGU, province, city, municipal, and barangay. Wala si national. But, merong national local government relationship. Yun yung binabanggit ni Ma'am PPDO. Kung hindi nila kaya, you have to ask the higher. May relationship yan. And of course, you have the section 112. Yung Social Development Committee. Kasi here, we're talking about the social sector. Alam niyo pag gumagawa kayo ng budget, kung may budget officer dito, you have a social sector. Health, population, nutrition, isa. Social welfare, education, labor, peso, whatever, basta related sa social sector. And then you have the economic sector. And then you have infra. And then, bayad utang. Diba? Lahat ng local government may utang. So, nung kinompare ko yung bisector, social versus economic versus infra versus bayad utang, ang social sector hindi lumalampas ng 15 to 20% lang siya. Yet, human development ang target. Ang sabi ng World Bank, yung 52% lang ang potential ng bata na pinanganak ngayon, given the current situation. Ang sabi rin ng World Bank, kung kumilos ang LGU on human development, you can add 25%. Ganong kabigat ang impact ng local. Pwede nang pumasa ang batang Pilipino sa human development kung kumilos ang local government. So if you read the paper of the World Bank Philippines, sabi nila, the missing link sa human development is local government. Kasi anong magagawa ng national agency sa mga tao sa baba?
Dadaan talaga sa inyo. Tama yung barangay captain. Lahat dadaan sa local government. No? So, next. You also have yung SK, bago ito, youth participation. Saan ko na yan kabataan? Siguro ang wala rito yung NYC pala, National Youth Commission. Pero wala silang presence sa region eh. Gumagawa lang sila nung PYDP, Youth Development Plan. Next slide. Ay, ako pala yun. So, state policy on the right to health. Medyo na pag-usapan na natin to. So, you have Universal Healthcare Act. Yan ang pinaka-top. You know why? Nung tinignan ng Supreme Court yung issue ng PhilHealth, yung pagkuha ng 60 billion, ang sabi ng Supreme Court, the right to health is directly implementable. Hindi katulad ng ano yung issue sa Constitution, anti-dynasty. Yung anti-dynasty, kailangan ng batas ng Congress. Sabi ng Supreme Court, yung Universal Healthcare Act is the right to health. Kahit hindi kailangan yung batas, maganda na may Universal Healthcare Act. Because nandyan, it embodies the right to health. So if you implement universal healthcare in your community, you are implementing the right to health. Yan lang ang sabi ng Supreme Court. And mahalaga riyan, if you look at it, anong contribution ng DOH ngayon sa health cost? Mga 20%. Anong contribution ng PhilHealth sa health cost? 19%. Anong contribution ng LGU? 8%. The rest, out of pocket, 40% sa bulsa ng tao. Nasaan ang LGU? Yun ang mahalaga. You are a missing link. No? Doon sa pag-deliver ng program. Dati, in 2000, at the time of devolution, when I was with DOH, ang contribution ng health was, ng LGU was 20%. Bakit bumaba to 8%? And that is the reason why dumidiretso yung mga pasyente sa ospital. Primary care is not functional. Dapat ang province makipagtulungan sa inyo so that hindi mapupuno ang mga ospital. Because if there is primary care, hindi na mapupuno ang ospital. Kung may gamot sa RHO, hindi na sila tatakbo sa outpatient ng kanila. Hindi na sila mag-out of pocket. So, that's a big thing na sana sa gawa ninyo, gawa ng paraan yan. Ano pa yan? Responsible parenthood, RPRH. This is really reproductive health, family planning, sexuality. Maraming ito. Alam natin na ngayon, there is more access to family planning. But nagbabago yung kababaihan. The highest fertility now is from 25 to 29. Doon nanganganak. So yung below 25, gusto mag-family planning para hindi siya manganak agad. Dati yung family planning program para sa lahat. Pero ngayon, kung titignan mo, yun yung mga ayaw mo na mabuntis dahil sa economic situation, etc. Pinopostpone ang at saka pinopostpone din ang pag-aasawa. Bumaba ang bilang ng mga nabubuntis sa Pilipinas. Yun yung isang dahilan kaya bumababa ang fertility. We have the lowest marriage rates now. Tapos, yung mga kabataan pa, hindi na magpapakasalan. Ano gagawin nila? Live-in. Hindi na nagpapakasal. So, it's a sign na nagbabago yung sexuality. Dapat sumabay tayo ron. So, mahalaga ang mga role ng lahat na yan. And then, next slide. First 1,000 days up. Stunting, binanggit ko, problem. Maternal and child health and nutrition. Hanggang 2 years old. Because that is where your
intervention is most important. Next slide. Yung PAPCOM, EO 71 at yung Population Development Law. Yun yung population development na sinabi ko. Kung upper middle income na tayo ngayon, dapat nagtutulungan tayo para tumaas ang human development. Population development is human development. It is social determinants of health. So, tulungan tayo lahat dyan. Next slide. AIDS, no? HIV/AIDS law. So, mahalaga rin yan, lalo na alam natin ang HIV is affecting younger people. Ang pinakamataas ang infection rate ay 15 to 25, di ba? Kaya sila ang nangangailangan ng tulong. Next slide. So, role of the youth. Dito, you have laws like prevention of adolescent pregnancy. It is now an EO, pero dapat maging batas. Age of sexual consent. 16 na ngayon, below 16. Anong ibig sabihin yan? Rape is now a crime of person. Parang criminal act yan. Hindi mo kailangan mag-file ng complaint. Dapat yung police ang kumikilos. Yet, ilan ang kinasuhan ng under this law? In 2025, 0. Ilan ang nabuntis sa kabataan? 12,000. Na below 16. Ilan ang adult na na-rape? In 2025. 3,000. You have more adolescents being victims of statutory rape more than adult women. So they are the most vulnerable, yung below 16. No? So, Child Marriage Act, SEFMO, that is also there. So, bawal talaga below 18. Order ng DepEd on Reproductive Health Education. HIV/AIDS. So, yun yung mga key laws. Tapos, pagdating sa Women in Nation Building, napakatagal na, Magna Carta of Women, I think 1990s pa to, recognizing the need for gender equality. Kaya tayo nagkaroon ng PCW, may God Focal, lahat ng LGUs may 5% for God, di ba? Tama ba? So you also have the Anti-Bawsi Act, no, violence against and abuse. So you have barangays na may desk, police na may desk. You have the Safe Spaces Act. You also have the Anti-Trafficking in Persons Act, in AYACAT. BSO. LGUs are also involved. And the DREAM Act, DREAM C. No, this amended the local government code para magkaroon ng access sa IRA, ngayon NTA, for disaster risk. So, peace and order. So, may law tayo on DREAM. May MISP for emergencies. May community-based monitoring system. Yan ang, because that gives you all the information you need to be able to act. Hindi ko alam kung geotag yung mga household dyan. Baka naka-geotag ho ba? So, madali mong alam. Kasi naalala ko isang barangay sa Leyte na binagsakan ng bundok. Ano yan? St. Bernard. O nung hindi na makita yung mga bahay na, saan ang eskwela, saan yung health center, walang geotagging eh. O hindi nila alam kung saan sila magbuhukay. Yan, that's very important. So, nandyan na yan. Tapos ang governance bodies, binanggit ko kanina, Social Development Committee, no? Dahil ito yung tututok sa human development. No? It translates laws into action, coordinates, multisectoral. Yun yung sinasabi ng convergence policy, aligns plans, budgets, strengthens accountability. And within the SDC, pwede mong isama yung Health Board, BAUSI, PICAT, PCPC, MCPC, Council for the Protection of Children,
MYDC, PYDC for youth, yung PubDev Vocal, at yung MISP. So there are 6 areas na pwedeng tutukan ng SDC, lalo na under this project. Ito yung mga different streams na tinatawag. So when you plan, from the national level, PDP, DOH 8-point action plan, action agenda, PubDev ng PPD POA, Plan of Action for Nutrition, ito national. And ito yung implementing bodies. No? All the 5 streams na pinag-usapan natin covered ng PDP. All the 5 streams covered ng Bicol Regional Development Plan. Yung iba may kanya-kanyang focus. Kaya iba-iba yung implementing bodies. So, sa provincial and local, you have AIP to begin with. Yung Provincial Development Physical Plan, Comprehensive Development Plan ng MPDO, Local Investment Plan, Local Dream, GAD Plan. Lahat yan, mako-cover lahat ng streams except itong Local Investment Plan. Pwedeng tumutok sa MRSP for Green Sea and for Gender and Development, yung GAD. So, kanya-kanyang period of activity. So, you have your planning cycle, yung binanggit ko mga plan. Then you invest. Kung hindi ka makapasok sa AIP, wala kang budget. So, mahalaga yung jumping from planning to investment. Tapos yung monitor mo, tapos balik ka ron. Ang maganda sa local government, if your program does not work, make a new one. Sa national government, mahirap mag-abolish ng program dahil marami na, may director na, may staff na, may budget na dyan, ayaw nilang magalaw. So yun ang problem. Pero sa local government, you can redo everything. Ang stakeholders, ito na yung mga governance bodies, may national, may local. Sa LGU, we're talking about governor, mayor, sanggunian, LDC, SBC, local health board, mga council. You have NGOs, people's organizations, universities, societies, and business, no? Kasi mahalagang lahat sila by participation, yun yung binanggit ko kanina. And of course, the communities. You have women, youth, children, older persons, PWD, IP, LGBTQ. Huwag natin silang kalimutan. For inclusion, they should be there. Otherwise, you do not have human development. And yung mga warm bodies. Sino ba yung mga taong binabanggit natin? And you are the core team. No? Nandyan ang governor, mayor, local executive, health officer, PHO, MHO, social welfare development officer, population development officer. Dapat madagdagang kaman. Yung mga iba dapat meron din. SK Federation, mga sangguniang committee chair ng health, for example, and then GAD, DRRM, nutrition officers. Yan ang core team in each LGU. Kayo ang kikilos for human development. Because sa inyo ang mga policies na i-implement. So, dapat yung link from policy to service delivery with no one left behind. Walang iniwan. So, ang message namin, karapatan ang human development. At kayo ang duty bearer. Dapat walang naiiwanan. Women, children, PWD, LGBTQ. Automatic yun. You should look at their issues. Laws, plans, and bodies are, yan ang paraan para ma-implement itong human rights. And align. Yun yung convergence. Maaring may ginagawa yung isang opisina na nag-duplicate sa iba,
o kaya pare-pareho ang pinupuntahan yung community, etc. Talk. Converge when you act. Thank you very much. Magandang umaga.